Philippines, member po ng Music Ministry at pinakabatang lingkod po ng ating Panginoon mula sa Yes Catholic Charismatic Community. Day Shepherd, Sister Iya Luciana, puli po natin ang ating Panginoon.
Pagbabasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 5, talata 2 hanggang 8. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtatyaga. At ang pagtatyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sapagkat noong tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay naman ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ayun, palapakan po natin ang kapatid ng oras. Ayun, hindi po tayo mag-iwan. Magandang gabi po sa ating lahat. So, first time ko po dito. Masaya po akong makita na ganito po pala kayo karami. So, ayan, sa binasa po natin, so, makikita po natin dyan kung gaano po tayo mamahal ni Lord. Amen. Sino po dito yung hindi nagkakasala? Amen. Walang nagtataas. Bakit? Kasi magmalinis man tayo sa hindi, alam ng lahat na tayo lahat ay makasalanan. Amen po. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, mababasa po natin na pinawalang sala na po tayo. Amen. So, pag-uusapan po natin yan ngayon. So, ay, saan po ba? Sorry po. Sorry po. Dito po pala. Ayan. Masyado pong kinabahan. So, ayan o. Bago po ako magsimula, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ayan, hello po. Ako po si Sister Iya. So, ako po ay 20 years old at mula po ako sa Montalban, Rizal sa gawain po ng Diyos. So, kaklase ko po si Sister Louie at si Brother John po nung nag-aaral po kami mga grade. Ayan, so, ayan po, pag-uusapan po natin yung about sa pag-asa. Sino po dito yung hindi alam kung ano ang pag-asa? Ayan, so lahat po tayo alam yan. Bakit? Kasi mahalaga po yan sa buhay natin. So, yung pag-asa po na pag-uusapan natin, hindi po yung pag-asa na nagbababala na, oh, may darating na bagyo. Ayan, maghanda po ang lahat. So, ibang pag-asa po yung pag-uusapan natin. So, ano nga po ba yung pag-asa na yan? So, yung pag-asa, ito po yung pakiramdam na mangyayari po ang ating ninanais. Ayan. Sino po dito yung nais yumaman? Oh, amen. Lahat tayo, di ba? So, pag may pag-asa tayo, naniniwala tayo na posible yumaman tayo. Amen. So, yun po ang isang example ng pag-asa. At ang umaasa naman po, ito naman po tayo. Yan po yung nagsasagawa ng pag-asa. Which is tayo po. Tayo po yung umaasa na yayaman. Amen. Ay, parang konti lang po ang gusto yumaman. Ayan. So, ang tawag po sa atin, tayo po yung umaasa. At yung inaasahan naman po, yan po yung pinaglalaanan ng pag-asa. Yan. Yan po kung kanino po tayo umaasa. So, kanino nga po ba tayo umaasa? Kay Lord, ayan, buti naman po. Meron pa rin po ba dito umaasa sa mga mister? Ayan, sasahod na si mister. Magkakapera na kami ulit. Ayan. O kaya umaasa sa 5-6. Ayan, baka meron po sa atin yan. Wala naman pong problema dyan, ano? Pero, tayo po, bilang mga Kristiyano, mahalaga pong malaman natin
sitwasyon ng inaasahan natin para hindi po tayo mabigo. Kunwari po ako, bilang isang anak, umaasa po ako sa magulang ko. At alam ko po yung limitasyon nila. Alam ko po na may mga bagay na hindi po nila kayang bilhin. Alam ko po na limitado lang po sila. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, alam po ba natin kung anong maaasahan natin sa Diyos? Ayan. Natahimik po tayo lahat. Ayan. Alam niyo po, no, napakaraming pangako ni Lord sa atin. Na kung babasahin po natin yung Biblia, naku, mag-uumapaw po tayo sa pag-asa. Ayan. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Ano po ba yung mga maaasahan natin sa Diyos? Kasi kailangan po natin malaman yan. Pero, ang maganda po kasi dito, hindi po kagaya ng magulang po, hindi po kagaya nating mga tao, hindi po kagaya ng mister, ng ating mga kumare, ng 5-6. Si Lord po, hindi limitado. Amen. So, ibig sabihin, pwede tayong umasa kay Lord kahit anong oras. Amen. Kaso po, tayo minsan yung may problema. Ayan. Laging nandyan yung pag-asa, pero tayo yung laging nawawala. Baliktad, di ba? Si Lord, laging nandyan, pero tayo, laging kung saan-saan pumupunta. Ayan. Tignan po natin yan. So tayo po, meron po tayong pangangailangan. So syempre, hindi po mawawala dyan yung pagkain. Kaya sino po dito kayang isang linggo walang kainin? Baka kayanin ko po, kaso bukas kasama ko na si Lord. Kasi hindi po natin kaya na walang pagkain. Bakit? Kasi kailangan po natin yan. Amen po ba? Next po, kasuotan. Sino po kaya lumabas ng walang suot? Ay, naku. Wala pong may kaya na. Kahit po si Eva at Adan, nung nalaman po nila na sila'y lubad. Diba, nagtakip po sila. Bakit? Hindi po nila kaya na walang kasuotan. Hindi po natin kaya na walang damit. At lalo-lalo na po ng tubig. Hindi po natin kaya na walang tubig. Amen po? So, sabi po sa Mateo chapter 6, verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabanasa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Ayan, hindi na ng sinabi ni Lord. Diba? Pero ang problema po sa atin, diba hindi po natin maiwasan. Nag-aalala po tayo, may bigas pa kaya kami bukas? Ayan, may problema. May pambayad pa kaya kami ng tubig? Ayan, diba? Minsan po, pag aalis tayo, inaabot pa po tayo ng isang oras, makapili lang ng damit. Ayan. Ano bang sabi ni Lord, diba? Huwag daw pong mabalisa. Ayan. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, kapatid, huwag kang mabalisa. Pero ang problema po sa atin, sinabi na nga ni Lord na huwag ang problema, ay, ayan, kinakarir ang pumong problema. Hindi na nakakatulog sa gabi, kakaisip, saan ako mangungutang bukas? Ayan. Diba? Available po yung pag-asa, andyan yung pag-asa ni Lord, pero tayo po yung lumalayo. Ayan. So, kailangan po muna natin malaman kung ano-ano yung nagpapakita ng kawalan ng biyayang pag-asa ng Panginoon. Kasi yung pag-asa, biyaya po yan ni Lord. At alam niyo po ba mga kapatid, bilang tayo po sa isang samahan, nakakahawa po yung nararamdaman natin. Naniniwala po ba kayo dyan? Pag ito si sister palaging malungkot, ay parang nalulungkot ka na din. Diba? Pag si sister mo kang problemado, parang titignan mo pa lang, parang problemado ka na rin. Pero kapag si sister, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kasiyahan, ng kaligayahan, di ba po nakakahawa? Di ba po? Di ba po ang sarap makarinig ng mga sharing ng mga kapatid natin dito sa harapan? Bakit? Kasi kahit hindi tayo yung nakakaramdam ng blessing nila, sumasaya din tayo. So mahalaga po na tayo bilang isang tao, dapat po, alagaan po natin kung paano tayo nakikita ng ating mga kapatid. Para hindi po tayo kumonte sa ating gawain. Kasi po, pag
kunwari po mag-i-invite po tayo, pag nakita po ng mga ini-invite natin na, bakit ganito dito? Parang ang lulungkot naman ng mga tao. Parang mga lugmok na nasa, nakakawalang gana po umatin, di ba? Pero pag manghihikayat po tayo at makikita nila kung gaano tayo ka-bless, diba? Nakakagana. So kaya kailangan po natin malaman kung ano po ba yung nagpapakita ng kawalan ng biyayang pag-asa ng Panginoon. At ito po yung mga dapat po natin iwasan. So una po, yan, yung mga taong hindi marunong mag-kontento. Ayan. Mga gusto, sobrang yumaman, nakakalimutan lang magsimba. Yan, may ganyan po ba dito? Ayan, praise God, wala po dito. Sana po, so, kasi po, darating po sa ating buhay, kasi likas po sa ating mga tao, na hindi po tayo marunong makontento, diba? Diba po, parang kumikita ka na, gusto mo pa ng mas malaking kita, pagdating mo doon, gusto mo pa ng mas malaki. Wala po masama sa ganun. Kaso po ang problema, kung napababayaan mo na po, yung gawain ninyo. Hindi yan po yung minsan problema sa atin. So sabi po sa Kawikaan chapter 15, verse 16, mas mabuti ang mahirap na may takot sa Diyos kaysa mayamang mahirap ang loob. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Sino po dito yung naghihirap sa buhay? Yan, isa po ako dyan. Ayan, wala po akong kasama. Sige, ako na lang po. So kasi po, sinasabi po dito ni Lord na kahit minsan nagigipit tayo, kahit minsan kulang yung panggastos natin, okay lang yun. Bakit? As long as may takot tayo sa Diyos, walang problema yun. Diba? Kaysa naman mayaman ka nga, ang bigat naman ang loob mo. Bakit? Kasi hindi mo kilala si Lord. Hindi po ba? Bakit? Kasi po, pag hindi natin kilala si Lord, kanina tayo aasa sa ating mga sarili. Eh, ang ating mga sarili, limitado eh. Diba? Hindi, mabibigo lang tayo. Pero, kahit mahirap tayo, pero umaasa tayo kay Lord, okay lang. Bakit? Kasi nga, diba, sabi po kanina, ibibigay na ng Lord yung mga pangangailangan natin. Palakpakan po natin si Lord. Yan. Next po, sabi po sa Mateo chapter 6, verse 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kailangan. Napagsama niyo na po ba ang tubig at langis? Diba, kahit ano pong gawin niyo, kahit i-alog-alog niyo pa po yan, hindi po yan magsasama. Bakit? Kasi hindi nga po yan pwedeng magsama. Diba? Ganun din po, si Lord at ang kayamanan. Hindi po natin pwedeng pagsamahin yan parehas. Kailangan po natin mamili sa isa. Hahamakin ng isa, iibigin ng isa. So, syempre, tayo mga Kristiyano, sino yung iibigin natin? Si Lord po, diba? Alam niyo po mga kapatid, napansin ko po, no? May mga kapatid po tayo na full-time na naglilingkod kay Lord. Pero alam niyo po ba, never silang nag-unang. Example ko po dito si Brother Dean. Yan. Kasi ayan po talaga yung isa sa natutunan ko sa kanya eh. Simula daw po nung naglingkod siya kay Lord, hindi na po siya nagkaunang. Diba po? So, di mo naman kailangan mag-alala sa pera. Bakit? Unahin mo lang si Lord. Siya na bahala sa iba. Amen po. Palakpakan po natin si Lord. So, ayan, pangalawa. Ayan, kilala niyo yan? Ayan, sa mga bata natin. Kilala niyo ba yan? Ayan, sino yan? Si Fear. So, si Fear po, ayan, so si Fear, yun nga po, si takot. Ayan, laging nangangamba. Laging takot. Sino po yung mga ganyan dito? Ay, naku! Wala na naman. Bukas. Ayun, diba? Ganyan po tayo minsan. Ako po, ganyan po ako eh. Kasi pag halimbawa po, kasi hindi po ako suportado ng aking mga magulang sa gastusin. Sinusuportahan naman po nila ako. Pero syempre, hanggat
na maiiwasan yan, no? Kahit mga lingkod tayo ni Lord, di natin maiwasan ng matakot. Pero kailangan po natin ng labanan. So kagaya ko po kanina, takot na takot po ako. Hindi ko po alam kung saan po ako mapapagkan. Kasi mula po ako sa Montalban, hindi ko po alam kung paano po mag-commute papunta dito. Ayan, halos magtanong po ako sa lahat ng nakakasalubong ko, paano po makarating dito? Paano po makarating dito? Ayan. Pero, ayan, pag-usapan po natin ng takot na yan. Sabi po sa Kawikaan, chapter 15, verse 13, ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiti. Tingnan nga po natin ang ating mga kapatid. Ayan, nakangiti po ba yan? Baka nagpapanggap lang po na masaya yan, pero nakangiti pa yan sa loob-loob. Ayan, diba? So, ibig sabihin po, kapag lagi po tayong malungkot, ang hirap po niyang kausap. Diba po? Yung mga laging nangangamba, gusto po niya laging mapag-isa. Ayan, gusto niya mag-isip ng isa. Diba? Gusto po niya ng alone time. Ayan, sila po yung mga baka. Ayan, yung mga baka po ba dito? Ayan, baka bukas, hindi ko na kayanin. Ayan, sa mga baka, diba? Baka bukas, wala na kaming makain. Ayan, baka bukas, ano na lang mangyayari sa amin? Diba? Yan po yung mga baka. Bakit? Ang dami pong what if, diba? Paano kung ganito? Paano kung ganito, ganyan? Ayan, dapat po, iwasan po natin yan. So, ayan po na. So, doon po muna tayo sa malungkot. Alam niyo po mga kapatid, kahit yung lungkot, nakakahawa niyo. Hindi lang po nakakahawa, nakakapangit. Ayan. Kaya kung may nakikita po kayong pangit, alam niyo na po kung anong laman ang isip niyan. Amen po. Pero po pag ayan, mga kapatid natin nagagandahan, nagagabuhan. Bakit? Kasi lagi lang nakangiti. Laging masaya. Ayan, welcome po sa ating mga barong natin. So, ayan po, no? So, una po, no? Yung nagpapakita po ng kawalan ng biyaya. Una, walang contentment o hindi marunong makontento. Pangalawa, laging takot at laging nangangamba. Pangatlo naman, laging tinatamad. Sino po yan? May mag-i-invite. Sister, dalo na po tayo sa gawain ng Diyos. Ay, sister, may labahin pa ako. Unahin ko muna ang labahin ko. Pero, di naman pala maglalaba. Magsiselfone lang pala, magpe-Facebook. Yan ay mga ganyan po ba sa atin? Ay laging tinatamad. Kahit magsimba, kinakatamaran. Diba? Minsan nga po, kahit kakain, diba, sabi po ni Lord, dapat lagi po tayong manalangin. Pero, bago kumain, pagtapos kumain, ay tinatamad ng dasal. Mas excited po kung maubos ang ulam kaysa magdasal, diba? So, dapat iwasan po natin yan. So, sabi po sa Kawikaan, chapter 15, verse 19, ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinig, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ayan. Yung mga batugan, ayan, pinapakal po natin si Lord. Ayan. Yung mga batugan, naku, hindi na yan makausad. Bakit? Puro tinig na yung dadaanan yan. Kaya, ayan, kahit umusad, kinakapanaran. Ayan. Diba? Pero po, pag isa kang natuwid, kapag hindi ka po tamad, ayan, papag ang lansangan. Amen po. Amen. Ayan. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, kapatid, batugan ka ba? Ayan, tumawa po ha. Matubato sa langit, matamaan, magbago ng po. So, ayan po na. Huwag po tayong kamarin. Ayan, kasi marami po sa atin, tinatamad na lang sa lahat ng bagay. Na-delay lang ang sahod ni Mister, tinatamad ng umutin ang malain. Ayan, mga ganyan po ba? Nakita lang na ang laki ng bill. Naku,
po ako dito, ikaw magluto para sa anniversary. Sasabihin, ay, ba't ako? Ba't ako na naman? Yan, ba't ako iba naman? Para masanay sila. Diba? Yan po yung parang mga paniki. Diba? Bat ng bat. Amen. Kaya nga po natin sila. Yan. Kaya po pag may nakita po tayong mga ganyan tao, no? Iwasan po natin yan. Baka may COVID po yan. Yan. Bakit? Kasi yung COVID galing po sa pagkikinig. So, no, iwasan po natin yan, mga kapatid. So, pangapat naman, ayaw makinig. Sino po kaya yung mga ganyan? Mga palaging natutulog. Tignan ko nga po isa-isa, baka may natutulog po sa inyo din, ha? Ayan. So, sabi po na, basahin po natin sa Kawikaan, chapter 15, verse 32, ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng makinig. Palakpakan po natin si Lord. Sino po dito? Ayan, tingin ko po walang magtataas. Sino po dito ang ayaw makorek? Ayan, wala nga magtaas. Lahat tayo, ayaw natin yan, di ba? Yung sinasabihan na tayo yung mali. Bakit? Gusto natin tayo palaging tama. Amen ba? Pero kasi, mga kapatid, marami pa tayong dapat malaman. At tayo, mga tao, hindi tayo perfecto. Kaya dapat marunong tayong makinig. Amen? Kapag napagsasabihan po tayo, hindi naman po tayo pinapagsabihan para atakihin. Diba? Kagaya po ng mga magulang, hindi nila pinagsasabihan ng kanilang anak para ipakitang masama ang anak nila. Gusto lamang nilang itama. Amen. Diba po? So tayo po, bilang mga anak ni Lord, pag gusto po tayong itama ni Lord, bakit po ayaw natin makinig? Pag sinabi ni Lord na, isuko mo na yan, ako nang bahala dyan, huwag ka nang mag-alala dyan. Sasabihin natin, ay Lord, hindi! Kaya ko naman ito mag-isa eh. Maraming ganyan sa atin, di ba? Ayaw makinig kay Lord. Di ba? Kaya naman minsan sinabi ni Lord, anak, huwag ka na kasing mangutang. Ibibigay ko naman sa iyo ang kailangan mo eh. Di ba? Pero hindi Lord, mangungutang pa rin ako. Kasi sure naman na magbibigay si Kumari. Di ba? Marami pong ganyan sa atin. Hindi po ayaw pong makinig. So dapat po, nakikinig tayo. Kaya yan po yung mga dapat po natin iwasan. Kasi, yung mga ayaw pong makinig, ayaw po niyang tumanggap ng pag-asa. Amen po. Pag yung mga ayaw makinig, bakit? Kasi tayo, pag gusto natin ng pag-asa, bakit tayo makikinig? Dito nga po tayo sa gawain, di ba? Pero nako, pag hindi nakikinig, wala nang pag-asa sa puso niya. Ano na lang pinapakinggan niyan? Sa tuwing nakikita ko magkasama na. Diba? Ganyan. Ang dami sa Facebook, puro pangangaliwa. Ayan. Pag pag mga issue ng mga artista, naghiwalay na si ganito ganyan, ang sisipag basahin. Pero pag Biblia, hindi man lang mabuklat. Ayan. Nauna na po yung ibis, buklatin ang Biblia, no? Pero tayo hindi pa natin binubuklat. Ayan. Ang sarap-sarap po natin yung ating Panginoon. Ano po mga kapatid, no? Ayun po kasi yung mga negatibong katangian. Pag meron po tayo na, hindi po wala pong pag-asa sa buhay natin. Ayan, no? Balikan po natin yung mga negatibong katangian. Ayan. Una, walang kakontentuhan. Pangalawa po, laging takot, laging nangangamba. Pangatlo, laging tinatamad. Ang pang-apat, ayaw makinig. Ayan pong mga yan. Mahirap pong mabuhay kapag ganyan yung pamumuhay natin. Dahil, araw-araw ka na lang nag-aalala. Araw-araw ka na lang balisa. Ano po? Sino po dito yung nahihirapan matulog sa gabi? Ayan, may mga ganyan po sa atin. Ayan, wala or konti naman. Pag nahihirapan po matulog, isa lang po ibig sabihin na maraming iniisip. Amen. Alam niyo po kasi, ang kawalan ng pag-asa ay nagpapakita ng
o pagkabigo. Pag wala po tayong pag-asa, pakiramdam natin, lagi na lang tayong bigo sa buhay. Diba? Diba po? Parang nanahimik na naman tayo. Bigo na po ba kayo mga kapatid? So ayan po, para po magkaroon po kayo ng konteksto. Ako po, nung kasagsagan po ng pandemic, papasok po ako ng college noon. So, nung time po na yon, scholar na po ako sa isang eskwelahan sa Maynila. Pero po kasi, nang dahil sa pandemic, apektado po yung scholarship namin. So, nangangamba po na nakamawalan po kami ng scholarship. Eh, doon lang po kami nakaasa. Magkano po ang tuition doon kada semester? 20K. So, sa isang taon, 40K. Depende po po yan sa kurso na kukunin mo. So, hindi ako po. Tapos po, nung time na yun, nawalan din po ng trabaho si mama. Si papa po, ay, wala rin po trabaho si papa. Eh, pandemic po. Ang mahirap, bawal po lumabas ng iba. Parang kailangan pa po ng vaccine, ng kung ano-anong papeles. Napakahirap. So, syempre po, bilang panganay, at ang kapatid ko po ay nag-aaral din. Gusto ko po sana na sa kapatid ko na lang po tumuto. So ako po ngayon, nangangamba po ako. Sabi ko, Lord, paano na po? Gabi-gabi po ako, hindi po ako makatulog kakaisip na kung saan po ba ako mag-aaral. O kung mag-aaral po ako, paano po yung gastusin? Kasi ang college po, magastos po yan, di ba? Bukod po sa tuition fee, may mga iba pa pong gastusin yan. Plus yung mga bagong uniforme, baon, ayan. Problemado po talaga. Sabi ko, Lord, paano ba to? Ang hirap, alam niyo po ba ang tulog ko noon? Alas 5 na po ng madaling araw. Ayan. Kasi puro lang po ako Facebook, puro lang po ako nood sa TikTok kung ano po yung mga paraan na ginagawa nila. Bakit? Ginagawa po ako ng sarili kong paraan. Parang nagsisika po ako kung ano po ba dapat kong gawin. Pero, nalito kayo. Bakit? Ako lang po yung napagod sa huli. Kasi limitado lang po ako eh. Hindi ko po pala kayang gawin lahat ng bagay. So kagaya po sa example, ng mga oras po na yun, hindi na po ako nakukontento. Yan. Palagi na po akong takot, palagi na po akong nangangamba. Yan. Alam niyo po ba, pag nangangamba ka palagi, mawawalan ka po ng gana. Pag ang dami mong iniisip, hindi mo na mararamdaman ng gutom. Ganyan po ako ng mga panahon na yun. Kasi problemado po talaga ako. Pero kasi sabi po ng tatay ko noon, anak, pag hindi natin ginaya, tumigil ka na lang mag-aral. Sabi mo na sa akin. Ako po, sobrang ayaw ko po tumigil. Bakit? Hinahabol ko po kasi na makagraduate na po agad para pag nakapagtrabaho na po ako, natulungan ko na po sila mama. Kasi alam naman po natin kung gaano po talaga kahirap ang buhay. Pero yun nga po, no, wala pong masama kung alam natin kung ano yung mga kailangan natin. Wala pong masama na may problema tayo. Ang masama, paano ba natin hinahandle? Paano ba tayo nagre-respond? So, ayan po, no? Ayan po yung mga negatibong katangian na dapat po natin iwasan. Ngayon, pupunta na po tayo sa pusit. Ayan, Sister Iya, bakit naman po may pusit dyan? So, ayan. Yung pusit po kasi, positibong katangian. Ayan po. Alam po, ano natin ang ating Panginoon? Sana po, no? Pag nangangamba po tayo, ano tatandaan natin? Pusit. Ayan. Dapat pusit lang. Positibo lang. Amen po. So, ayan. Kailangan po natin malaman ano-ano ba yung nagpapakita na ang tao ay may taglay na biyayang pag-asa ng Panginoon. So, simple lang. Unang-una yan. Marunong makontento. So, sabi po sa Filipos chapter 4:11, chapter 4, verse 11 to 13. Ayan, pasensya na po na English po pala siya. Pero ang sabi po dito, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. So, ayun daw po. Hindi lang po si Pablo po ito. Hindi niya lang po sinasabi yung mga
pinapangaral niya dahil nangangailangan siya. Pero dahil natutunan niya po makontento sa kahit na anumang sitwasyon, sa kahit na anumang pagsubok. So, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. So, ayan, medyo dumugo po ba yung, ayun, nakakadugo po ng ilong, no? Ba't naman English yan, Sister Iya? Pasensya na po na ano lang po, nagulo. Kaya, pero po, no, ang si Pablo po kasi, sino po nakakilala kay Pablo? Ayan, ang konti naman po. Baka sunduin po tayo lahat na kasi hindi po natin siya kilala. So si Pablo po, sobrang dami po niyang pinagdaanan. Amen po. So si Pablo po, no, siya po yung tao na inuusig yung mga naglilingkod dati sa Diyos. Di ba, pinapapatay niya po yan isa-isa. Pero one time, nagpakita sa kanya mismo si Lord. Diba? Nagparamdam sa kanya mismo si Lord. At nilagyan po siya nun ng mga kaliskis sa mata. Ayan. So, si Pablo, ang dami niya pong naranasan na kulong, diba, kung ano-ano pong pinagagawa sa kanya. So, ibig sabihin po, naranasan niyang magkaroon at naranasan niyang mawalan. Amen. So, pero po, ano pong sabi niya? Magutom man ako o mabusog, yan, mamuhay man ako sa kasaganahan o hindi, magagawa ko ang lahat. Bakit? Dahil kay Kristo. Bakit? Sabi niya po dito, I can do all this through Him who gives me strength. Sino po bang nagbibigay sa atin ng lakas? Si Lord. Alam ko po, may patumpik-tumpik po tayong ano dyan. So, syempre, si Lord po yung nagbibigay sa atin ng lakas. So, tingnan niyo po, kung alam po natin na si Lord ang nagbibigay sa atin ng lakas, sa tingin niyo po ba, imposible na magkaroon ng kakontentuhan sa buhay? Posible po, di ba? Bakit? Wala ka nang iisipin. Ay, wala kaming ulam ngayon. Okay lang. Bakit? Andyan si Lord, di ba? O kaya masagana kami. Okay na okay. Bakit? Galing yan kay Lord. So, ibig sabihin, kahit na ano pong sitwasyon, kayang-kaya po natin harapin. Amen. Bakit? Kasi kasama natin si Kristo. Palapangan po natin ang Diyos. Ayan. So, kahit na ano pong mangyari, yan. Kahit na po bumagyo, bumaha, diba, maging sobrang init, walang problema. Bakit? Hindi po tayo pababayaan ni Lord. Amen po ba? Sabihin na po natin sa ating mga katabi, kapatid, hindi ka pababayaan. Makontento ka na. Amen po ba? Kalakpakan po natin ang ating mga. So, ayan. Pangalawa naman po. Ayan, si Joy. Ayan, sabi dito si Joy. So, ayan po, yung babae po yan, si Joy po yung pangalan niya. Ayan. Bakit po may dishwashing dyan? Ayan. Kasi Joy po yan nakalagay dyan. So, bakit? Kasi po, dapat palaging nagagala. Amen po ba? So, sabi po na sa Romans chapter 5, verse 3 to 4, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtatyaga. At ang pagtatyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Sabi po din ba kayo? So, dapat po, pag may pag-asa, marami kang masaya. Bakit? Kasi wala ka nang aalalahan. Amen po. So, yun nga po, no, nung bagong-bago, fresh na fresh po ang ano po, no, ang bagyong Karina. Ayan. Pero po, nakita ko sa Facebook, parang hindi naman po lahat nahihirapan. Yung iba po doon lumalangoy-langoy. Ayan, grabe naman ang mga tao. Bumabaha na, nagsiswimming pa din. Ayan. Ano pong pinapakita nila? Masaya sila. Okay lang, kahit bumagyo, kahit may baha, okay lang. Kahit hindi masalba ang mga gamit. Bakit? Kasi si Lord naman ang nagbibigay niya.
sa Manila din. Nagbigay po yung isa po doon, nagbigay po siya ng cellphone sa akin kasi luma na po yun eh. Tapos po, isang araw, nag-aaral na po kami ng dito, nag-aaral na po kami nila Sister Louie Maglay Shepherd. Nasira po ang cellphone ko. E di ako po problemado, sabi ko, Lord, ba't mo naman kinuha yung cellphone ko? Ano mo magagamit ko? Nandun po lahat po ng lesson ni Brother D. Ayan, nandun po lahat. Pero ano pong ginawa ni Lord? Pagkatapos ng isang linggo, nagbigay po siya ng bago. Nakakakan ko na po si Lord. Grabe po, diba? At wala po akong ginastos din. So, natanggap po kasi ako na pag mga scholarship po kasi, naku, pinapatulan ko po talaga yung lahat. At sa awa po ng Panginoon, sa isang scholarship po na yun, nabigyan po ako ng pera. At yun po, nagka-cellphone po ako. At isang bagay po na natutunan ko, hindi ka magkakaroon ng bago kung hindi ka aalis sa ganun. Ayan po. So, huwag po tayo katakot, no? Kung mawala po yung isang bagay, kung mawalan po tayo ng kung ano man, bakit? Bibigyan po tayo ni Lord ng bago, ng mas maganda. Amen po ba? Yung binigay sa akin ni Lord, hindi na second hand. Brand new. Amen po ba? Ganun din po sa buhay natin, mga kapatid. Dapat po palagi tayong masaya. Kaya naman po tayo nalulungkot pag nawawalan po, diba? Pero dapat po, pag nawawalan po tayo, abangan po natin yung mas magandang ibabalik na oras. Ayan po. So, ayan. Pangatlo po, palaging masipag. Parang baka may namali po ng rinig, palaging masipag. Palaging masipag po, ha? Ayan. Palaging masipag. So, ano po ba yan? So, sabi po sa Hawik chapter 13, verse 4, ang taong tamad hindi makukuha ang hinahangal. Ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangal. Alam niyo po, problemado po ako dyan. Kasi pumapasok po ako ng, ayan po, nung graduate na po kami mag-day shepherd. Ang hirap po palang mabiyahin na may dala-dala kang papel, may dala-dala kang notebook. Bakit po? Kalabok lahat, siguro lahat, diba? Pang ano po kasi, pag hinangin po yan, nalulukot, mapupunit, amen po. So sabi ko, Lord, paano po kaya to? Pag sa cellphone po kasi, sobrang liit, no? Baka makita niyo po, gumaganto-ganto dito. Alam mo po ba, ginawa ni Lord? Binigyan mo po ko ng tablet. Amen po. Paano po ako nagkaroon ng tablet? So ganito po yan. Nag-apply din po ako niyan. Sa school po namin kasi, marami pong yung mga mayayaman po din, willing po silang tumulong. So kaya po nagpapa-apply po yan ng scholarship. So ito po ako, ang sipag po lahat po ng requirements, lahat ng mga kailangan nila ng pruweba, picture ng bahay, income ng mga magulang, lahat po yan inaasikaso ko po talaga. Bakit po umaasa po ako na sa mamagitan nun, pabibiyayaan po ako ng Panginoon. O kung hindi man, okay lang kasi iniisip ko po nun, ay iba po pong paraan si Lord. At alam niyo po ba, hindi ko po malilimutan, pinakaunang hayo ko po sa may solid, ayan. Mismo pong araw na yun, bago po yung oras, bago po ako umalis, kasi galing po ako, nakadorm po ako sa school eh. Bago po ako umalis doon, may nag-email po sa akin, pwede mo nang makuha ang tablet. Ano yun po ba? Nagpapang po natin si Lord. Pwede po, diba? Hindi ako po sabi ko, wow! Kasi po nasa papel po yung pako nun eh. Sabi ko, grabe ka naman nun. Sobrang sakto po, diba? Kasi alam niyo po ba, ito po kasi dumating po to, January. August pa lang po last year, inuulit ko na si Lord. Sabi, Lord, bigay mo na sa akin to, Lord. Sana, Lord, matanggap ko to, Lord. Promise po, magpapakabait po ako. Maghugas po ako ng pinggan sa bahay. Ganyan. So, grabe, sobrang tagal ko pong kinulit si Lord. At alam niyo po ba, never po talaga tayong bibiguin ni Lord. Basta masipag po tayo. Basta't masipag po tayo sa gawain ng Panginoon, masipag po tayo umattend. Kahit yung pangangailangan mo, higit pa dyan yung ibibigay sa iyo ng Diyos. Tama po nga. So, ayan. So, dapat po
laging masipag. So, dapat po, lagi po tayong a-attend. Yan. Kasi, may pag-asa po tayong makukuha kada attempt natin. Amen po ba? Palapakan po natin sa ating Panginoon. Ayan, next po. Ayan. But wait, there's more na. So, hindi pa po tayo tapos. Ayan. So, kasi po, may problema po kasi dyan. Hindi naman po problema. Sa atin po kasi yung problema palagi, di ba? Lagi po nandyan yung pag-asa. Pag uma-attend po tayo, oh yes, naniniwala ako kay Lord, ganyan. Oh, alam ko, dinilid yung panalangin ko, pagkagaling na ako. Tapos po kinabukasan, wala na naman ang pag-asa. Ayan. Nangangamba na naman. So, ibig sabihin po, hindi po tayo consistent. Amen po. Yun po yung challenge sa atin. So, ayan po, no, yun nga po, hindi tayo consistent. So, tayo po, no, meron po tayong spiritual need. Ayan. Sabihin nyo nga po, spiritual needs. Spiritual needs. So, ayan po, no, sino po dito yung gusto mapunta sa impyerno? Siyempre, wala po sa atin. Ayan. Baka po pag meron, baka sunduin po agad dito, ha. Pero ayan, wala po sa atin may gusto niyan. Amen po ba? So, sabi po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen po. Ano po sabi dyan? English na naman. Pasensya na po. So, ang sabi po dyan, ayan, nalimutan ko rin po. Ayan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ayan, kabisado niyo po. So, grabe po, di ba? Grabe po yung pagmamahal ni Lord. So, kanina po, pinag-uusapan po natin, kailangan natin ng damit, kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng pagkain. Lahat po ng yan, hindi po nakaka-benefit yung espiritu natin dyan. Amen po ba? So, meron po tayong mga pangangailangan sa ating espiritu. At ano po ba yan? Ang salita ng Diyos. Amen po ba? So, kailangan po, hindi lang po tayo malakas kumain. Ayan, baka mayroon po ditong malalakas mag-sharon. Ayan. Pero mahihina, makinig sa salita ng Diyos. Mahalaga po mga kapatid na hindi natin pabayaan ang ating mga espiritu. Bakit? Kasi alam niyo mga kapatid, yung katawang lupa natin, hindi naman natin yan madadala pagkamatay. Diba po? Yung mga nagpapasexy, hindi natin yan madadala lahat pagkamatay. Amen po. So kaya, ayan, magtatawanan po sa gilid ko. Ayan, siksik daw po. Ayan, okay lang maging siksik. Amen. Basta pati ang espiritu natin, siksik din. Amen po ba? Bakbakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sobrang buti ni Lord. Hindi lang yung mga physical na pangangailangan natin yung binigay niya. Diba sabi ko dito, pati yung spiritual na pangangailangan natin. Ano po ba yan? Yung kaligtasan. Amen po ba? So ano po din sabi dito? Para na ang sinamang maniwala sa Kanya ay hindi mapahanga kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Pinapakan na po natin ang hanggan. Kaya naniniwala. Ibig sabihin, pag naniniwala, may pag-asa. Sino ba naniniwala dito pero wala namang pag-asa? Diba? Parang niloloko lang po natin ang ating mga sarili. Kung naniniwala tayo, pero hindi naman tayo umaasa. Ano ba bang sabi ng Diyos? Nanampalataya. Amen. At ang pananampalataya, kapatid niyan, o katikit niyan, ang pag-asa. Amen. Kaya bang sumampalataya ng nagdududa? Amen po. Hindi natin kaya yun. Hindi kailangan na po magdududa ka o mananampalataya ka. So, ayun po, no, lahat po tayo, naghahamad po tayo ng kaligtasan. At ang maganda po sa ating Panginoon, kahit po ang kaligtasan, pwede po natin asahan sa Kanya. Amen po ba? So, ayun po, no, si Kristo, ayun. So, makikita po natin na may tatlo po tayong picture dyan. So, una po, ang krus. Ayan. So, ayan po. Basahin po muna natin yung verse. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8,
tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Amen po ba? Kaya mo po bang dalhin ang sarili mo sa langit? Hindi pa natin kaya yan. Tanging si Lord lamang ang may kaya. At ang maganda po kay Lord, ganun niyo po tayo kamahal. Na kahit na sobrang makasalanan po tayo, kahit na hindi po tayo karapat-dapat, ano po ginawa ni Lord? Binigay niya kaisa-isa nila. At ano po ang tanda ni Kristo? Na meron pong kapatawaran. So, ibig sabihin po, lahat ng kasalanan natin, kayang-kaya po yung patawarin ni Lord. Pero bakit po tayo hirap na hirap magpatawad? Kaya natahimik na po ang lahat, para may hindi pa po pinapatawad. Sino po ba yan, mga hindi pa pinapatawad? Sabihin nga po natin sa ating katabi, kapatid, patawarin mo na ako. May mga magkakagalit po dito. Yan. Alam niyo po yung kapatawaran, ibinigay po yan ng ating Panginoon. Gamitin din po natin sa ating mga kapwa. Amen po ba? Kung ang Panginoon nga na pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi tayo pinagkaitan na patawarin. Paano ba tayo mga tao, di ba? Dapat magpatawad po tayo. At makikita rin po natin dito, ngayon po, no, tanda po ng kapatawaran. At ito po yung tanda ng kaligtasan. So, lahat naman po tayo gusto po ma-invite ni Lord, di ba? Halika, sumama ka sa paraiso, di ba? Ayan, gusto niyo po ba ngayon na? Ayan, so wag po muna. So, di ba, lahat po tayo, gusto po natin makapili ng Panginoon. At maging ang Panginoon, gusto po mo. Amen po. So, ganyan niya po tayo kamahal. So, sabi po sa Colossus chapter 1, verse 21 to 22, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa na kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang bakit. Sino po dito ang may bakit? Ayan. Ayan, mayroon po, diba? May mga... Pero ang ibig sabihin po kasi ng bakit dyan, kasalanan. So, kung dati po, malayo tayo sa Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, ngayon po hindi na. Bakit? Tinanggap na tayo ni Lord. Hindi na tayo kaaway. Kakampi na tayo. May mga kaaway pa po ba dito? Wala. So lahat po tayo, kaibigan na ng Panginoon. Alam niyo po ba, napaka-grabe ng ni Lord. Kasi hindi na po tayo ginawang alipin lang. Amen po. Ginawa niya tayong tagasunod, pero hindi alipin. Anong ginawa niya sa atin? Inampun niya pa tayo bilang kanyang mga anak. Amen po. Ganun tayo kamahal ni Lord. Na kahit tayo isang suwain, diba? Kahit lagi na lang, parang wala nang ginawang tama. Di ba? May mga ganyan po pagkakataon sa buhay natin. Pero, ginawa pa niya tayong anak ni Lord. Amen po. Kaya dapat wala na pong magsasabi dito sa kanilang mga anak, ikaw talaga, anak ka talaga ni. Amen. Diba po pag nagagalit yung mga nanay, minsan, pag sa sobrang emosyon, andyan na po yung sinasabi, pag diba po sila, ay narinig ko po kasi sa nanay ko eh. Huwag mo po akong isusumbong ha. Hindi naman po sa nanay ko, di ba po pag pangit, di ba? Kapag pasaway yung anak, ano sabihin? Ay naku, manang-mana sa tatay. Pero kapag mabait, ayan, kapag nakakuha ng honor, ay naku, anak, manang-mana ka talaga sa akin. Ayan. So tayo, mga kapatid, bilang anak ng Panginoon, dapat magmana tayo kay Lord. Huwag natin hintayin na sabihin ni Lord, ay nako, manang-mana yan. Kay Satanas. Huwag naman ganyan. So tayo, mga anak tayo ni Lord, dapat magmana po tayo kay Lord. So, ayan po no, sabi din po sa Colossus chapter 1 verse 23, subalit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa iyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Mga kapatid, tatanungin ko kayo, ang
Kayang matapat at matatag. Amen po. O kaya naman, sino dito? Yung mga nagbibingo, nag-wedding, yung mga ganyan po ba dito? Ayun, may nakita po akong umiiwas po ng tingin sa akin. Parang sila po ata yan. Joke lang. Parang, ayan po no, lagi po natin piliin na maging matatag at matapat. Sabihin nyo nga po, matatag at matapat. So dapat ganyan po tayo. Kung paano po tayong loyal o faithful sa ating mga asawa, dapat higit po kayo. Kasi sila po ang ating Panginoon. Amen po ba? So yan po no, kailangan po yan, natiling tapat at matatag ang ating pananampalataya. So kahit na anumang bagyang dumating, huwag nating hayaan na ang pananampalataya natin ay matiman. Posible po yan mga kapatid. Paano? Basta sinasama mo si Lord sa lahat. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, sa lahat ng sitwasyon mo. Tiyak yan mga kapatid. Kayang tumayo yung pananampalataya. Amen. Talapakan po natin ang ating Panginoon. So ayan. Ayan po yung huli kong iiwanan sa inyo mga kapatid. Let go and let go. Ano po ibig sabihin niya? Ibigay mo. Lahat ng mabigat, ibigay mo yan kay Lord. Lahat ng problema, lahat ng alinlangan, diba? Ibigay mo yan kay Lord at hayaan mo siya. Amen po. So, tingnan po natin dito. Fear, sad, disgust, happy, surprise, anger. Ayun po yung mga ilan lamang sa mga emosyon na nararamdaman natin. At pero po kasi, kaya ko po nilagay yan dyan kasi na-realize ko po na ang hirap ipaubaya kay Lord kapag natatakot. Amen po ba? Diba? Ang hirap ipaubaya kay Lord na Lord, sige sa'yo na to. Pero takot ka. Ibig sabihin, hindi mo pa talaga pinapaubaya sa Kanya. Amen po ba? Lalo na po kapag, ay, joke lang, sorry po, advance. Lalo na po pag galit. Ayan, pag galit na ako, nalilimutan na po natin si Lord eh. Diba? Bakit ka po ba nilagay ang lahat? Kasi mahalaga po, para po maging consistent tayo. Kailangan, natatakot man tayo, malungkot, naiinis, naiirita, masaya, nabibigla, galit. Dapat consistent pa rin tayo. Amen? Dapat, andyan pa rin yung pananampalataya natin. Alam niyo po, wala naman kasing masama sa lahat ng yan. Kasi lahat po na yan, binigay po sa atin ng Panginoon bilang emosyon. Amen po. Parte po ng pagmamahal ang emosyon. Amen po, di ba kapag mahal natin ang tao at may ginawa siyang mali, di ba nagagalit tayo? Ba't tayo nagagalit? Hindi naman para masaktan siya, kundi dahil gusto natin mapabuti siya. Amen. Ganun po mga magulang sa atin. Ganun din po si Lord. So dapat po, sa lungkot, sa takot, sa kasiyahan, sa lahat, dapat po ito pa rin yung tatandaan natin. Sa anumang sitwasyon, let go and let go. Ano naman po itong isa? Ay, ano po yan? Highs and lows. Pataas, pababa. Naniniwala po ba kayo na ang buhay ay parang gulong? Di ba po, hindi sa lahat ng oras nasa taas tayo. May mga pagkakataon talaga na dumadaan tayo sa ilalim. Pero mga kapatid, alin man dyan, meron pa rin pag-asa. Amen. Kung nasa baba man tayo, hindi naman habang buhay. Nasa baba tayo. Bakit? Di ba po ang gulong umiikot? Pero alam niyo po ba, sa gulong na yan, ang driver ay si Lord. So, ibig sabihin, ayan, parapakan po natin ang ating Panginoon. So, ibig sabihin po, kung si Lord ang nagdadrive ng buhay natin, nasa taas man tayo, nasa baba, pagdating ng katapusan, nasa atin ang talumpay. Amen ka. Parapakan natin ang ating Panginoon. Ganyan kabuti si Lord, mga kapatid, na kung iisipin natin, wala nang dahilan para mawalan tayo ng pag-asa.
bless po at maraming salamat po. Magsi tayo na po